Sa lahat ng mga kwento na may kinalaman sa mga demandahan, pagkakakulong, itong kwento natin ngayong gabi yung pinakakaiba. Dahil imbis na matakot, kabahan tayo, bakit parang comedy pa yung mangyayari? Well, yan ay dahil ang bida natin ngayong araw ay walang iba kung hindi ang veteranang komedyante na si Rufa Mae Quinto. Panoorin niyo to. Hi! Welcome to Me in the Philippines. Mag-iisipan. Pag-iisipan natin. After na tapusin. Kung may isip pa ako siya. Hindi, tapusin muna itong isa-isa lang. First time ko. Hindi, first time ko lang na-experience. Kaya nga, wala akong hindi ko alam kung anong mga sinasabi nila. Kaya sila, kasi English din eh. Kaya sila na lang. Pero ito agad yung tanong sa isip ko, no? Nung makita ko yung mga videos ni Rufa Mae. Una, bakit may kaso siya? This is something na very out of character kasi sa kanya eh. Ang layo sa karakter niya na merong kaso kung saan may inaalipusta siyang tao, di ba? Yan agad yung mapapatanong ka eh. Ano nga kaya ang dahilan at nasa NBI ang aktres? Ang kwento natin ngayong araw ay ang Help, Help, Hooray! The Case of Rufa Mae Quinto. Niwala po ako na ang katotohanan mag-prevail and masaya lang po ako ngayon na nakakausap ko na kayo ng maayos, yung hindi yung parang mamaya na, sila na lang, gano'n. So, tutuwa ako for that, kaya maraming salamat po. Idadissect natin ang kwento sa tatlong parte. Una ay ano yung kaso na inihain kay Rufa Mae Quinto at ang punong dahilan kung bakit pinag-uusapan natin siya ngayon. Pangalawa, ano yung mga viral interviews niya at mga memes kaya pinag-uusapan siya ng mga tao ngayon. At pangatlo, ano na kaya yung mangyayari sa kanya matapos ang mga to? The case. Last year, ang aktres ay nakatanggap ng arrest warrant. Sabi ng lawyer niya na si Attorney Mary Louise Reyes na siya raw ay chinarge ng 14 counts ha? Ang dami of violations of Section 8 of the Securities Regulation Code Pamilyar. The interesting part about this is that itong kasong to ha, kaya pamilyar kasi may kinalaman pala ito sa issue ng Dermacare. Kung medyo may nagri-ring sa utak ninyo, ito ay dahil yung Dermacare ay ang kumpanya na involved sa kaso ni Neri Naig Miranda. Hindi na natin i-discuss yan. Pero may previous episode tayo. Kung gusto nyo panoorin, pwede nyo i-click. Lalagay ko sa ilalim. Pero to make things short, the entire thing revolves around yung investment scam allegation na may kinalaman nga doon sa Dermacare. Allegation ha, because as of the posting of this video, tumatakbo pa rin ang kaso. Not just for Rufa Mae Quinto, pero kay Neri Naig, Dermacare. Wednesday, January 8, 2025, lumipad na pabalik ng Pilipinas si Rufa Mae Quinto at voluntaryong sumuko sa NBI. Ayon mismo ito sa kanila. Dito, nag-umpisa na mag-viral si Rufa Mae. Sa isang video, sabi niya, "Hi! Welcome to Me in the Philippines. Yes, I surrender myself." Kung saan mapapansin natin na yung mga taong seryosong nagtatanong sa kanya nag-umpisang magsipagtawanan. Hi! Welcome to Me in the Philippines. Yes, I surrender myself. Kamusta po kayo, ma'am? How are you? Okay naman, medyo pagod kasi galing US. Sumailalim sa isang medical legal examination si Rufa Mae Quinto bago siya dalhin sa isang Pasay court. Pakinggan natin ngayon ang depensa ng kampo ni Rufa Mae. The defense. Ayon sa lawyer niya, hindi daw totoo ang mga alegasyon dahil si Rufa Mae ay isa lang na model endorser para dito sa brand, no? At isang brand ambassador, kumbaga. Sabi niya rin na miski si Rufa Mae hindi nabayaran ng down payment nitong brand at lahat ng binayad na cheque sa kanya tumalbog. Kumbaga, parang ang pinalalabas nila biktima rin si Rufa Mae ng buong pangyayaring ito.
ng buong scam allegations. Ito lang ngayon ang problema. Habang binabasa ko to, may nakita po ako na September 2023, yung Securities and Exchange Commission, nag-release sila ng advisory ungkol sa Dermacare Beyond Skin Care Solution. Sabi nila, hindi raw ito authorized na mag-solicit ng investment dahil di sila rehistrado at walang lisensya magbenta ng securities. Ito ngayon yung issue. Kasi sabi nila, lahat daw ng salesmen, brokers, dealers, agents, promoters, influencers, at endorsers ng Dermacare maaaring masu o makasuhan. At obviously, pasok si Rufa May dyan. So, nung tinanong siya sa mga detalye ng kaso, nag-umpisa ng mag-viral ulit. Ang daming beses niya nag-viral ditong araw na to. She went viral over how unserious she was. Kahit na sobrang bigat ng pinagdadaan. Hindi biro yung kaso nito, 14 counts, diba? Tingnan nyo na lang itong isang meme. Sabi, Rufa May Quinto, mga problema. Kumbaga, yung mga problema na ang sumuko kay Rufa May Quinto. Viral interviews and memes. So, tinanong siya, balak niyo po bang mag-countercharge sa Dermacare? Ang sagot niya, pag-iisipan natin kung may isip pa ako after nito na kinaaliwan ng mga fans. Dahil at the end of the day, sabi nga nila, Rufa May Quinto couldn't help but just be Rufa May Quinto. Di ba? Hanggang sa pagsagot niya ng mga seryoso mga bagay, nandun pa rin yung patawa siya. Sa kanyang Facebook page, nagpasalamat pa si Rufa May sa kanyang mga fans. Sabi niya, thanks for keeping me going mga friends, family, friends, fans. Help, hooray. Kung saan maririnig mo siyang habang binabasa ko, naririnig ko siyang nagsasalita doon sa post. Sa gitna naman ng isang emosyonal, yung tinatry niya mag-inspire sa isang speech na dapat ay patungkol sa physical, mental, at emotional state niya dahil nga dito sa kasong inisampa sa kanya, hindi pa rin niya mapigilan ang magpatawa. Sabi niya, ngayon, wala tayo dapat ikatakot kasi kung tayo naman ay innocent at walang ginagawa na masama, justice will prevail. Justice to all mankind because I'm kind. So I hope they will be kind to me. Very similar lang sa isang pelikula, di ba? Na naglilitanya sila ng mga linya kahit na seryoso yung isang eksena nila, tapos bigla na lang sila nagbo-blurt out ng mga comedy. Parang ganon yung nangyayari sa kanya. Natatawa lang din ako kasi kung mapapansin nyo po yung mga videos na pinapakita natin, seryoso yung tono ng mga nag-i-interview. Sinusubukan talaga nilang magseryoso. Pero, parang pati sila, hindi na rin nila napipigilan yung pagtawa nila. Iyak ako kasi ang sarap maging malaya, marinig lang ikaw. Yun lang. Di ba? The best things in life are free and to be heard. Kahit heard. O, di ba? May hearing, may heard. O, di ba? Apo. So, maganda yun. Pero, nang yun nga, nakakapagpatawa pa kayo kahit konti. Hindi, kasi comedian talaga ako eh. Kumbaga parang, ayun nga sabi ko, ako po ay isang komedyante. Hindi po ako negosyante. Kaya kahit kailan, hindi po ako nagne-negosyo. Kaya, wala po akong negosyo. Pinalaman sa mga ganito. Thank you. Eto ngayon ang tanong. Ano kaya yung mangyayari kay Rufa May? Makukulong ba siya? Nakaalis ba siya ng NBI? Kinulong ba siya? Go home. Noong January 8, sinubukan niya at ng kanyang legal team na asikasuhin yung bail niya noong mismong araw na yon. Pero hindi sila pinalad na makompleto yung procedure ng isang araw lang. Dahil dito, kinailangan niya na magstay overnight doon sa NBI. Kinabukasan, January 9, 2025. Naging successful naman siya sa pagbayad ng tumataginting. Nakita ko ang laki. 1.7 million. Grabe. Nakita ko yung detalye at 126K pala bawat kaso. So 126 times yung 14, yun yung binayaran niyang bail. Nagpatang-patong kumbaga. Bail pa lang yun ha. Wala pa yung bayad sa lawyer. Wala po akong alam sa ganitong mga bagay. Pero sure ako na napakalaki ng gastusin sa ganitong klase ng kaso. Tinanong ulit siya doon sa involvement niya sa investment scam allegations. Sabi niya, komedyante lang daw siya. Hindi siya negosyante. At nag-viral ulit siya sa isang interview
na naman. At pagtapos ng lahat, makakauwi na rin sa wakas si Rufa May Quinto. And naniniwala po ako na justice is very fair. So kaya uwi na ako, go, go, go home. Finally makikita ko na ang kama ko. So mukhang go, go, go home na nga si Rufa May. Wala pa silang sinasabi, no, nung research ko po ang kwentong ito, wala pa silang sinasabi kung ano yung magiging susunod na step sa kaso. Pero nakita ko, miski yung lawyer niya, nag-viral. Nakakaloka. Sabi dito, the legal counsel of Rufa May is konyo-konyo. Slay. Na slay pa fit ni attorney. Even saying, I can see why Miss Rufa May chose her. Alam mo ha, ito yung ano ko dito, ang take-away ko dito. Nakaka-relate ako kay Rufa May in many, many ways. Kasi ako kumikero din ako in real life. Hindi ko po alam kung lahat ay ganito or kung aware ang mga tao na karamihan sa mga taong patawa, karamihan sa mga taong komedyante, natutunan ito bilang depensa, no? Bilang isang defense mechanism sa mga trauma nila sa buhay, sa mga pinagdaanan nila, na sa sobrang dami ng mga pinagdaanan ng mga mabibigat na pangyayari, dinadaan sa joke lahat ng bagay para maging light, no? Sa bahay, pag kunyari medyo toxic ang mga magulang, lagi may isang anak na kunyari nagjo-joke para ma-ease yung tension sa bahay. Yung mga ganong bang klaseng pangyayari, no? And I'm sure na hindi lang ako yung nakaka-relate dito. Marami ding iba. Anyway, ito yung question of the day natin. Huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para sa 1,000 Gcash giveaway natin, no? Sagutin nyo lang yung question of the day natin para sa mga nagtatanong po. Ipinopost namin most of the time sa first upload of the month ang winner ng monthly 1,000 Gcash giveaway natin. So abangan nyo lang po sa dulo ng mga video natin. Promote ko lang din po yung aking TikTok at yung aking Instagram. Lagi na po akong active dyan sa mga yan. Ito na yung question of the day. Pag nababasa nyo ba yung mga posts ni Rufa May, kagaya na lang nung Go 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 Home? Kagaya nyo ba ako na naririnig nyo rin yung boses niya habang binabasa? Yun lamang po! Ito si Clara III at ito ang aking kwento. Nalakas yung loob ko, kaya Ma'am, anong message nyo na lang sa fans ninyo? nakaka-nervous po lahat ng nangyari sa akin, nakakalungkot. Pero naniniwala po ako na ang katotohanan mag-prevail. And masaya lang po ako ngayon na nakakausap ko na kayo ng maayos, yung hindi yung parang mamaya na, sila na lang, gano'n. So, tutuwa ako for that. Kaya maraming salamat po, pati sa mga nag-message sa akin, sa managers ko, sa lahat-lahat po ng mga press, and pati na lang yung mga biktima, kahit hindi lang sa isyong ito. Ma'am, medyo naiiyak ka. Maraming salamat. Bakit po kayo naiiyak, ma'am? Hindi, naiyak ako kasi ang sarap maging malaya, marinig lang ikaw. Yun lang. Di ba? Best things in life are free and to be heard. Kahit heard. O, di ba? May hearing, may heard. O, di ba? Apo. So, maganda yun. Pero, ma'am, yun nga, nakakapagpatawa pa kayo kahit konti. Hindi, kasi Bakit comedian po? talaga ako eh. Kumbaga parang, ayun nga sabi ko, ako po ay isang komedyante. Hindi po ako negosyante. Kaya kahit kailan, hindi po ako nagne-negosyo. Kaya, wala po akong negosyo. Pinalaman sa mga ganyan. Thank you. Thank you, ma'am. Bye-bye. Ma'am, good luck.